Guys, marami nagtatanong sa akin kung multiple visa na ba daw ako or hindi pa. Okay guys, ikukwento ko sa inyo kung bakit. May nagtatanong kasi sa akin kung bakit di pa ako na multiple visa na more than 8 years na ako dito sa Taiwan. Ganito yun. Yung batas na yan, bago lang yan. Kailan ba yan? Hindi naman siya yung pagdating ko dito, gano'n na yung batas. Bago lang kasi yan nilabas nila. Tapos, bakit hindi pa ako nag-a-apply ng multiple visa sa 8 years ko na dito? Kasi, ang requirement nila, kailangan naka 6 years ka sa amo mo. Or kahit 4 years, 5 years, depende kung gusto ka nilang i-apply. Kaya, ako, nung dati kong alaga, mag 4 years na ako nun, dapat i-apply na ako kasi yung sahod ko, pasok din sa requirements nila na multiple visa. Kasi may may standard sila sa sahod. Tapos ngayon, di ba nawala na yung alaga ko. So, lumipat ako. So, yung sahod ko, hindi na ganun katulad dati. Kasi, iba na yun eh. Tapos ngayon, yung sahod ko ngayon, hindi siya pasok sa standard nila na hinihingi nila. Pero, kung hindi pasok yung sahod mo, kailangan meron kang 36 hours na nag-aral ka ng Mandarin. Kaya po, kung nag-aral ng Mandarin, kahit yung sahod ko hindi pasok sa standard nila para pag nag-exam, nakapasa ako. Ano pa lang ako, ilang hours pa lang yung pag-aaral ko. Kaya, gusto ko talagang tapusin yung 36 hours, yung requirements nila. Pero guys, hindi naman yan basta-basta na mag-apply ka na ikaw lang. Kailangan din yung amo mo. Kahit bago ka pa lang, mga 4 years, 3 years, ganun. Kung gusto talaga i-apply na amo mo, mas maganda. Kasi hindi lang naman yan. May babayaran din naman eh. Hindi naman yung libre yan. May babayaran. Tapos kung may swerte yung amo mo na sagot nila, tapos hati kayo, depende sa amo. Ganun. Ako, para sa akin, kahit magbayad ako or maghati kami, ganun, o anong gusto ng amo ko, papayag pa rin ako kasi, multiple visa, parang dito ka na, yung forever hanggang, kung kailan gusto mo magtrabaho, ganun. Kaya gusto kong talagang mag-aral. Kaya sa mga nagtatanong, meron talaga tayong hindi natin in-expect na mangyayari yun, na mawala yung alaga ko sa tagal ko na mag-alaga. Kasi plano na namin ni boss na i-apply na nila ako, ganun, kasi gusto nila na yung dito din yung anak ko, ganun. Hindi pinigay sa akin ni Lord yun, yung pagkakataon na yun. Siguro mayroon pang plano si Lord na para sa akin. Hindi natin pwedeng kontrolin kung ano yung kapalaran natin. Kung nagplano tayo, tapos mayroon din palang ibang plano si Lord. Kaya, pinupursige ko yung sarili ko na mag-aral ako ng Mandarin kahit hindi pasok yung sahod ko. Basta mayroon akong certificate na nag-aral ako ng Mandarin. Kaya sa mga nagtatanong, hindi pa po ako multiple visa. Sana ipagkaloob din ni Lord na mag-multiple visa ako dito. Para din naman yun sa akin, saka doon sa anak ko, ganun. Kaya pinupost ko yung sarili ko. Sana, siyempre, pinagdadasal ko din yun na sana pagkakaloob sa akin ni Lord na magbigyan ako ng ganun. Lahat naman kami, lahat na mga dito, nangarap din ng ganun. Kasi guys, maganda talaga dito pagdating sa yung insurance mo, pag na hospital ka, ganun, may naramdaman ka, ganun. Maganda talaga dito sa Taiwan. Kaya maraming mga Pinoy na gusto talaga dito. Kahit wala kang pera, ma-hospital ka, basta mayroon kang insurance card. Okay.
Okay guys, so ngayon alam nyo na sa mga nagtatanong. Okay guys, thanks for watching. Sa mga super chatter, members ko, sa mga walang sawang kakanood sa channel ko. Thank you so much. At sana, tawag nun, hindi kayo magsawa sa kasupport sa akin. Ingat kayo lagi guys. At sa mga mentor ko lagi yan sa akin. Si Kevin at saka si Erben. Yun, lagi silang nag-guide sa akin. Okay guys, thank you so much. God bless us all. Bye!